Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by RecRec Page. Parang reaksyon ni Tambi o Tamba, bahala na kayo kung sino yan, habang nagsasalita ang Pangulo na kakasuhan daw siya ni Boyeg. Nako, nagalit si Tambi. Hayop ka bong. Pwes, i-reveal ko ang sikreto mo. Tignan natin ha. Ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Hayop ka bong. Gusto mo talaga ng gulo, ha? Ngunit Pwes. kailangan nating gawin. Sasabihin ko na, Hindi ang ako sekreto mo. ng aking ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Hayop ka bong. Sakit man Gusto mo talaga ng gulo, ha? Ngunit Pwes. kailangan nating gawin. Sasabihin ko na, Hindi ang ako sekreto mo. ng aking ay So ito, klaro naman siguro, no? AI generated. Kaya lang, i-connect natin doon sa video message ni Martin Romualdez nung nag-announce na ang ombudsman na hindi siya papayagang makaalis sa bansa at sinampahan siya ng plunder complaint sa ombudsman. Nagsabi na siya na marami akong alam. Pag ilibing nyo ako, pag tumbahin nyo ako, dadalhin din kayo sa libingan. Something like that. Di ba? Nananakot siya sa kanyang 7 or 8 minutes video. So ito. Sabi niya, AI ito kailang connected doon sa original niyang pagbabanta na marami siyang alam. Marami siyang alam. Kasi yung mga nangyaring nagsimula 2023 na budget, 2024, 2025. Yan, yung 3 taon na yan, estimate ni dating Budget Secretary Butch Abad at ni Congressman Edgar Erese, umaabot ng halos 1.5 trillion pesos ang mga naisingit yan. So, bakit pinabayaan ng Executive Department? Bakit yung National Expenditure Program o President's Budget, pinabayaan niya ng Pangulo na basta na lang nawala at kung ano nang naisingit-singit? Sinasabi ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, may pananagutan ang Pangulo sa pagpirma niya ng budget. Kaya hindi siya ligtas na sabi niya, maya naman kayo, excuse me maya naman kayo. Kaya tingin ko may hawak na alas itong si dating Speaker Martin Romualdez. Dahil sa hawak niyang alas, yung pwede niyang isasambula. Kaya mahirapan, sa tingin ko, observation o opinion ko lang ito, hindi tutuhanin ng ombudsman na sasampahan siya ng talagang tunay na kaso. Yan ang paniniwala ko. Si Saldico nung nagsalita, nataranta na sila. Yung 100 billion na isiningit sa 2025 budget, kompleto ng resibo yun. At pinatutuhanan ni Senator Ping Lacson nga meron nga 100 billion pesos. Utos ng Pangulo, inirelay ni dating Secretary Amina Pangandaman at Yusek Bersamin. Totoo. Kaya lang yung kickback, allegedly na 25 billion, hindi natanggap ng Pangulo, kundi natanggap ni Amina Pangandaman at ni Bersamin. Mga ganun ba? Mga connect na ano. Kaya, to me, untouchable si Romualdez. Si Saldico,
Yan sana ang punching bag. Kailang parang parte sa script yung pinalayas na nila at ngayon safety na siya kung nasaan man siya. France ba? Safety na. Kaya yung mga pinaghanalaang mastermind, hindi talaga sila makukulong. Pwedeng sampahan ng kaso. Ombudsman, para hindi mapaya ang Pangulo sa zona niya na malapit ng masampahan, baka magsasampa ang ombudsman. Kailang hindi ako maniwala. Pwedeng sampahan ng kaso, kailang madismiss. Maniniwala na lang ako kung nabigyan na ng warrant of arrest itong si Martin Romualdez at napakulong na. Diyan na tayo maniniwala. Yun nga si ex-DPWH Secretary Manny Bonoan. Considered big fish na sana yun eh. So ngayon, lalabas na ulit. Kasi gagawing state witness. Be? State witness laban kay Romualdez. Wala. Puros ano lang ito. Mga palabas. Para lang yan. May nasabi siya sa sauna. Ganda yung dating eh. Masakit para sa akin na malapit ng sampahan ng kaso si dating speaker. Kailang hindi ako presidente ng aking pamilya. Presidente ako ng taong bayan. Gawin natin ang tama. Ang gandang pakinggan. Kailang sabi nga ni Attorney Regal Oleva, dahil binanggit niya yon sa kanyang sona, lalong nagdududa si Attorney Oleva na tutuparin ng Pangulo yung kanyang pangako kasi never daw siya na naging faithful sa kanyang pangako sa sona. So, good luck sa ombudsman sa kanyang hangarin na makasuhan, mapakulong si Martin Romualdez. Sana nga para magkaroon ng hustisya ang taong bayan na ninakawan ng trilyones sa loob ng maraming taon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang balay ni Heidi Neri nga taga Barangay Tikalaan, San Alahay, Purok Tris, Talakag, Bukidnon. Sumuna ni ang iyang atop. So mga dagko na gyud og buslot. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga di-8. May ilang iatop ka. Karon man na gyud sa pag-atop ang balay ni Ante. So natupan na gyud ang ilang balay. Salamat sa Ginoo nga tabangan mi og sin. Kay among giatop diri sa among sulod ug sa among kusina. Salamat kaayo gyud sa tanan nga nagtabang. Oo, so ang napulo ka buok nga yero Ante nga gitabang sa inyo para sa inyong sulod og sa inyong kusina giduhan ninyo kabahin. Oo. Kay guba na gid among abuhan og diri pud sa among sala. Dinhi sa inyong higdaanan. Oo. Oo, dadabi Ante kung mag-ulan, wag unsa man lang mo kung mag-ulan dinhi sa inyong higdaanan. Amo na lang pangsaluran diri mga balde lang sana. So pila na dayto Ante katuig ang inyong balay nga ang inyong atop nga gipulihan karon sa gitabang nga yero? 8 na to ka tuig. Nipis pagid kaayo. 8 na to ka tuig. Oo. So karon pa gid napulihan. Ngano man Ante sulod sa
8 ka tuig wala gyud mo nakapalit og yero nga inyong ikapuli. Tungod gyud sa kalisod sa panahon. Tungod gyud sa kalisod. So naa ba kay estudyante ante? Naa. Unsa na? Graduate na sila grade 12 ang uban. Ay, Na so kay manghudayon grade 9, grade Oo. 9. so taman ra gyud sa imong estudyante imong kwarta ante ba? O so salamat kayo. So, salamat sad ka